Ito po yung expansion valve na topic natin. Gaya nga ng nasabi ko kanina, kapag barado na raw ba ang expansion valve, dapat nang palitan? Dapat na itapon? Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, car aircon po ulit ang pag-uusapan natin. Isang bagong vlog na naman po. Isang bagong kaalaman ang gusto ko na naman pong i-share sa inyo. Mga ka-vloggers, ang topic natin ay dito po ulit sa expansion valve. Kasi katatapos lang po nung sana napanood po ninyo yung tungkol sa Everest, no? Yung paano malalaman yung sirang expansion valve sa dual aircon. Salamat din po sa mga tumangkilik, no, mananood. May 6,000 na yata yung nanood po doon. Sana panoorin at i-share pa rin po ninyo mga ka-vloggers. Maganda po yun. So ngayon mga ka-vloggers, ito, mabalik tayo dito. Expansion valve. Pagka po ba mga ka-vloggers, barado ang expansion valve, ayan, halimbawa nagkaroon ng dumi to, dapat na po bang palitan? Para sa akin mga ka-vloggers, hindi po. Bara lang naman yun eh. Ang pinapalitan po na expansion valve, pagka yung gaya ng tinuro ko nung kinalibrate ko nga po yung valve nitong Everest, pag pinasukan ng hangin dito sa inya, mahina ang labas dito sa kabila. So yun, kahit hindi na i-calibrate yun, asahan ninyo may difference na yung diaphragm dito. Basta pinasukan ng malakas na pressure dito, mahina ang labas dito, sira na po yun. So gagawin natin actual to mga ka-vloggers. Pupunta tayo doon sa calibrator. Tara na po. So ito na nga po mga ka-vloggers. Nandito na tayo sa expansion valve calibrator natin, no? So ito po yung expansion valve na topic natin. Gaya nga ng nasabi ko kanina, kapag barado na raw ba ang expansion valve, dapat nang palitan? Dapat na itapon? So panoorin ninyo mga ka-vloggers, tutukan po ninyo to. Napakaganda po nito dahil maaari isa na rin kayo sa mga nadali na sinabi, barado na po yan, kailangan ng palitan. So gusto kong mapanood po ninyo tong video na to, kung ano po ang dapat gagawin sa mga expansion valve na nagbara, no? So sa ngayon mga ka-vloggers, gusto ko muna ipakita sa inyo tong expansion valve na to. Ika-calibrate ko muna para makita ninyo kung gumagana ba to, no? So ito, dito tayo sa ating machine. Kakabitan lang muna natin ang adapter, no? So ito na. Kailangan i-calibrate ko muna siya para malaman natin kung nagpa-function to. Tapos lalagyan natin intentional ng bara. So ibig sabihin hindi natatakbo yung freon doon o refrigerant, ha? Pagka barado mga ka-vloggers. So gaya ng dati, i-bleed ng konti itong mahos. Pagka pinasukan ninyo dito sa in ng expansion valve, kailangan to malakas ang labas dito sa kabilang side. Ayan, ayan, nakita nyo. Pagka mahina ang labas ng hangin dito sa out nya, ay sira na po yun. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, sira ang expansion valve pagka ayaw lumabas ng malakas dito sa out nya, no? Malakas yung pasok, mahina ang labas dito sa kabila, sira na po yun. Kumbaga tapon nyo na. Yun ang mga time na dapat na itapon ng expansion valve. Pero kung bara-barado lang o ganyan, dumi, makita po ninyo kung anong sagot, no? So ayan. So sa ngayon mga ka-vloggers, gusto ko i-calibrate to para makita ninyo kung ano ang reading nitong ating expansion valve, ha? So i-open ko sa ngayon. Ayan, nasa 55 gaya ng dati, no? Gagawin natin, iipit ko sa dito sa yellow mga ka-vloggers, ha? May nakahanda akong yellow rito sa gilid at may nakahanda rin akong lupa. Tingnan nyo para saan yun mamaya mga ka-vloggers, ha?
So ito na po. Ipit natin siya. Kapag inipit, asahan ninyo na bababa yung reading dito, no? Ipapunction siya dyan. So, pag inipit ko to, bababa na to at magre-read na siya mga ka-vloggers, ha? Ayan, ha? Kapag hindi bumaba yun, sira ang expansion valve, ha? O, ayan, ang ganda, oh. Nakaipit sa yellow. Ang reading niya ay nasa 18 mga ka-vloggers, ha. Gumagana itong expansion valve na to, ha. So ngayon, ano gagawin natin? Isasarado muna natin yung hangin mga ka-vloggers. So ang gagawin ko ngayon, intentionally papasukan ko po siya ng bara. Tindihan niyo mga ka-vloggers? Kasi minsan pagka nakakabit sa sasakyan to, no? Pagka bumigay yung receiver dryer o yung halimbawa compressor, magpapalit ng compressor, napuno ng mga rebaba to galing sa compressor o yung mga nadurog na desiccant galing sa receiver dryer, magbabara dito yon. So yun nga yung mga nangyayari na madalas pinapapalitan po to ng mga technician, no? So ngayon mga ka-vloggers, para lang ipakita ko sa inyo, nakita naman ninyo malinis na malinis siya, no? Oh, gandang expansion valve, ha? Malinis. Intentionally papasukan ko siya ng dumi. Ayan, ha? Para ano, kunwari, palagay na natin galing sa compressor yan, galing sa mga dryer, ayan. Pinapasukan ko na siya mga ka-vloggers, ha? Ayan, punuin na natin sa loob. Ayan, puno. Oh. Mga ka-vloggers yan, ha? Binarahan ko na ng todo. Para talaga, masiyahan. Ayan, sarado-sarado na siya. So, sa madaling salita, kahit anong gawin mo dyan, pasukan natin ang adapter na. Hindi na dapat mo adapter ko, eh. So, sa madaling salita, wala na pong dadaanan, mga ka-vloggers, ha? Sarado-sarado na. Pagka ba ganyan, barado ang expansion valve, dapat na po bang itapon? Dapat nang palitan? Mga ka-vloggers? Hindi po. May paraan po dyan mga ka-vloggers na barahan lang yan, eh. Hindi naman siya masisira dahil sa bara. Gaya nga ng sinabi ko, ang pinapalitan ng expansion valve, yung pagka pinasukan ng hangin dito sa mahinang lumabas dito. Barado na po, sira yung diaphragm. Pero kung bara-bara lang ng dumi, mga ka-vloggers, tingnan nyo, tutukan po ninyo. Dito sa out niya, ayan, ito yung dito sa out, mga ka-vloggers, tingnan nyo, papasukan ko lang dito ng pressure yan, isang malakas, tapos hihinaan na unti-unti, bubuga lahat ng dumi yan, palabas. Tingnan po ninyo, ha. Ayan, lumabas na, di ba? Tapos habang sinasarado ko to, pag binuksan yung dahan-dahan to, yun, ilalabas niya. Isa pa. Wala nang dumi. Mga ka-vloggers, pag masdan ninyo, ha. Ngayon, dahan-dahanin ko lang to. Para hindi siya mag-lock na, ayan, Dahil pag nilakasan nyo yung bukas ng hangin, lalak po ulit ang expansion valve. Ayan, naintindihan po ninyo mga ka-vloggers. Pagka inarihan nyo yung hangin, yun, okay na. So, kung pagmamasdan ninyo, tanggal na po yung bara. Kung gusto nyo pang makasiguro mga ka-vloggers, linisin nyo yung out nya rito. Pasukan nyo sa dito ng gasolina kung gusto nyo, para masiguro ninyo. Lalabas po yan dito sa kabilang side. Ayan, ito po ninyo mga ka-vloggers. Lumabas na yung gasolina. Malinis na ulit yung loob niya. Samantala pinasukan ko siya ng dumi kanina. Tapos i-calibrate natin uli para masiguro kung baka sabihin ninyo nabarahan na, hindi na andar yan, wala na yan, sira na. So ito po, babalik ko lang yung mga adapter ulit, ha. Pasensya na kayo, may mga aso rin. Hindi natin makakontrol ang aso. So ito, kabit natin ulit. Buksan ulit dito. Ayan.
Tapos mga ka-vloggers ay ayan na. Taas na naman siya. Panoorin ninyo. Ha? At iipit natin ulit sa yelo to. Kailangan bumaba po yung reading dito sa kabila mga ka-vloggers ha. Ayan o. Ayan o. Bumababa na naman siya. So, bababa na naman po sa 18 yan mga ka-vloggers. Ayan, pagmasdan ninyo. Oh. Ibig sabihin, good. Umaandar ang expansion valve mga ka-vloggers. Kahit na binarahan na ninyo, konting linis lang, pwede pa rin po mga ka-vloggers, no? Pasensya na kayo, medyo maingay yung mga aso. So, ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vloggers? Sana'y may natutunan na naman po kayo rito sa simpleng vlog na to. Ito na naman po ang pinakabagong edisyon ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers, paalam.